So ayun, napakagaling. Amazing! Kita nyo naman, before and after. Ang panalo is... Hi mga katingin, today ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng kadena. So meron tayo dito ng Triumph Trident 660 and nakita na naman yung chain, sobrang kadiri, sobrang dami ng kadena. Kasi yung previous owner nito, napabayaan talaga niya to sa parking. Eh sa tingin ko, outdoor parking siya or posibleng nababasa. Kaya yun ang naging kahinatnan ng kanyang chain. So ngayon, ang gagamitin nating panlinis is the usual household ingredients or chemicals. Ito yung makikita sa kusina natin. So una natin is white vinegar. So hindi kailangan same brand, basta kailangan white vinegar gagamitin natin. Meron pa tayo ditong ketchup. So kailangan tomato ketchup, hindi pwede yung banana ketchup. Sa ngayon hindi ko pa alam kung alin dito yung pinaka-effective. So napanood ko lang yung mga videos nila. Kaya ngayon aalamin natin kung ano ba talaga yung mas effective, kung itong white vinegar or itong tomato ketchup. So sa paglinis natin, kailangan natin ang mga equipments. So bumili tayo ng copper brush. Ito yung mas matapang na pangtanggal ng kalawang. And meron tayong chain brush. So unahin muna natin, syempre kailangan natin ng paddock stand para mapaikot natin yung chain. So unahin natin guys is white vinegar. So ngayon guys, gagawin natin itong side vinegar, tapos itong side ay ketchup naman. Siguro unahin natin itong white vinegar. Makikita natin na nagkakaroon na siya ng chemical reaction na may pumuputi-puti na siya comparing doon sa kanina, oh. Di ba? So tuloy-tuloy lang natin hanggang sa makuha natin yung gusto nating linis niya. So kagandahan nitong chain brush is kabilaan yung brush niya, so pati yung likod, nalilinis din natin. Tapos pag may sumobra, pwede pa nyo sasawa ng chicharon. So ayun, napakagaling. Amazing! Ayan, pumuputi na siya. Binabrush pa lang natin siya ng plastic brush. Hindi pa tayo gumagamit ng copper brush. So mamaya natin siya gagamitan ng copper brush. Hayaan lang muna natin siya mag-settle. Hugasan muna natin tong plastic brush natin. So ito guys, nahugasan na natin yung brush. And gagamit naman tayo ngayon ng tomato ketchup. So ito guys, bago to, kita nyo naman, sealed pa. Baka sabihin nyo, may nilagay tayo na kahit anong chemical dyan. Ayan. Ngayon pa lang siya nabuksan. Tapos titikman ko para mapatunayan natin ketchup yan. Hindi pala. Ketchup talaga yan. Ayan. Okay, so siguro papahidan natin siya. Masama naglalagay kayo ng ketchup, pwede kayong kumain ng french fries. Sakto, may sausawan na kayo. So, ang kagandahan naman ng paggamit ng dalawang ingredients na ito, very safe siya sa O-rings natin kasi yung chain sa loob niyan may mga O-rings yan. Unlike pag gumamit tayo ng mga harsh chemicals, maaari niyang sirain yung mga O-rings. So, ito, i-brush na natin siya. So, based sa mga napanood kong videos, kailangan daw itong iwan ng 24 hours. So, medyo matagal ang chemical reaction ng tomato ketchup. Pero kahit pa paano, may nakikita na tayong improvement. Pero hindi kasing bilis ng improvement ng white vinegar. So, ngayon, tatrayin natin siyang gamitan naman ng copper brush. Dahil talagang makapal yung kalawang. Pero sa round 1, ibibigay natin ng puntos kay white vinegar. So, gagamit na tayo ng copper brush. Ito, matalim-talim na to. Pero hindi nyo pwedeng gamitin sa ibabaw at sa ilalim kasi maaaring tamaan yung mga rubber O-rings natin. Yun yung nagsisil ng mga grasa sa loob ng chain. So, kailangan sa labas lang tayo. Try natin ulit dito. So, napakabilis ng chemical reaction ni white vinegar. Kita naman natin. Pagka-brush ko, right away pumuputi na siya kaagad. Oh. And yung pag-brush ko pa, sobrang light lang. Wala pa tayo masyadong puwersa dito. Tapos punasan natin ng basahan. Yun! Kita nyo naman, before and after. Ang galing, parang magic. Sobrang laki ng difference, laki na pinuti. So, try naman natin itong tomato ketchup natin.
Punasan natin ng basahan. At ayun, so far, so good. Pumuti din naman siya. So parehas po silang merong properties na panglinis ng kalawang. Pero sa resulta na nakikita natin, with less effort at mas mabilis na panglinis pala, ang panalo is white vinegar. At dahil dyan, linisin na natin talaga yung buong chain para makita natin yung before and after niya. So ito guys, bumili ako ng spray gun na pang chemical. Lagyan natin siya ng vinegar. Dahil feeling ko mas effective tong spray gun dahil yung gamit natin ito. Pag sinasawsaw natin yung brush, nakahaluan na siya ng mga grasa na galing dun sa chain. Kaya habang tumatagal, humihina na yung cleaning properties niya. So ito yung naisip kong isa pang way. So i-spray natin siya directly sa chain. Yan. So sa ganitong paraan, mas matapang yung gamit nating vinegar. So ang galing, di ba? Apat yung kamay ko. Nakita nyo. Habang nagbabrush, hawak ng suka. So far, mas maganda. Dahil ito hindi na nahaluan ng grasa na galing sa chain. Unlike pag sinasawsaw natin dun sa cup. So ayan guys, kita-kita naman na very effective ang white vinegar. So nilagay natin dito sa spray bottle na pang chemical and nakita naman natin na very effective using this copper wire brush. At nakita naman natin yung mga kalawang na nalahulog. Oh. Dami. Grabe, no? So, it's advisable na gumamit kayo ng rubber matting kung ano man pwedeng i-cover kasi sobrang messy. Hindi kaya ng tray lang yung pang salo. Kailangan medyo malaki-laki yung pang salo nyo. And pagkatapos natin lagyan ng vinegar, kailangan naman natin siyang sabunin, hugasan para matanggal na yung talaga yung mga acid. And then, lalagyan na natin siya ng chain lube. So, yung chain lube, hindi lang siya para malubricate yung chain. Yun yung para maiwasin din natin na bumalik yung kalawang at magkaroon ulit ng corrosion dun sa chain natin. So, ito na guys, nahugasan na natin yung kadena. Ngayon gamitin natin siya ng chain lube. So kailangan lagyan ng chain lube. Tapos babrushin natin para maiwasan mag-build up ulit yung kalawang. Mas maganda wag masyado marami kasi pag sobrang dami yung nilagay, tatalsik lang din yan at lilipad dun sa iba't ibang parts ng motor gaya ng mags. Magkakaroon ng chain lube. So kailangan i-wipe out yung excess chain lube. Isang paraan din naman ng paglalagay is pwede nyo gamitan ng toothbrush or sa basahan nyo ilalagay yung chain lube. Pero in this case, marami masyado yung kalawang natin. Kaya dadamihan natin yung chain lube. So, subukan natin ma-restore siya na parang bago. So far, so good. Ayan, pumuti na siya. Although meron mga naiwan na bakas ng kalawang na mahirap na talagang tanggalin. Pero pwede siguro to kung gagamitan ng yung parang steel brush na kinakabit sa barena para talagang mabilis yung ikot niya. So mamaya pakita natin yung final results. And maganda nga pala to kung gagawin nyo siya nang hindi nyo pa agad gagamitin yung motor. For example, iwan nyo lang siya for 24 hours or more para talagang matuyo yung chain lube. And remember, yung acid ng white vinegar ay corrosive din siya. So kailangan malinis nyo kagad. Kapag na-apply nyo yung white vinegar, matanggal nyo siya kagad. Huwag nyo siyang iwan ng sobrang tagal. Kasi pwede rin siyang maging mancha o lalo makorode yung bakal ng chain.
At ang tamang pag-maintain ng chain ay huwag nyo na hintayin magkaroon ng kalawang kasi once nagkaroon ng kalawang, mahirap nang tanggalin yung mancha na may iwan ng mga kalawang. Kaya dapat regularly linisin ng chain. So ito na guys ang ating before and after. So yun. Malaking improvement. Nung una, akala ko hindi talaga ito puputi. Diba kita nyo naman, pumuti. Una, kulay chocolate na siya. Kulay brown. And very effective talaga guys. So, yun. Hopefully, may natutunan kayo